Tapos marami rin tayong nakasamang mga partners, lalong-lalo na po ang LGU sa pamumuno ng ating mahal na mayor na si Mayor Frederick F. Celestial. Sir, magandang umaga po. And kasama rin natin dyan ang Menro Lebak at iba pang mga kawani ng ang ating munisipyo. So, ang nangyari po that time, nag-start po muna tayo sa ating isinagawang coastal cleanup drive na nilahukan din ang ating mga counterpart. Kasama po natin dyan ang 37th IB, ang SKSU, Calamansig, ROT, Advanced ROTC, at syempre, ang mga estudyante po ng Lebak Legislated National High School. Nagsagawa tayo ng coastal cleanup drive para po panatiliin nating malinis ang ating coastal areas. Kasi dyan po tayo kumukuha ng ating mga ikinabubuhay. Dyan din po tayo kumukuha ng mga pang-araw-araw natin sa ating buhay, no? Tapos layunin din po ng ating ginagawang coastal cleanup drive para po ma-preserve natin yung ating mga isda or ating mga marine life, which is kung hindi natin sila aalagaan o hindi natin babantayan yung ating coastal area, at the end of the day, tayo rin po ang magsasuffer kung hindi po natin tutulungan mag-rehabilitate yung ating mga coastal areas. Okay. Sir, sa kabuuan po ng taon po, sir, no, sa inbiya po sa ating station na chief na Police Lieutenant Barry Louie Rimondo, sir, alam ko, sir, nagpapatuloy pa rin yung registration ng mga motorized bangka natin dito sa bayan ng Lebak, sir? Ngayon po ay magsisimula sa January na. January na. Opo, kasi halos lahat patapos na tayo. We are in the end of the line na tayo sa buwan ng December or 2022. Okay. So, we advise po lahat ng mga mangingisda sa buong Lebak, kasama na po ang Calamansig, magparehistro po tayo by January na po, no? Ihanda natin lahat ng mga requirements na galing ng munisipyo, galing ng MAU or Agriculture Office. Okay. Para lahat ng mga documents pagpasok ng January, maipasa nyo po at maiprocess po natin dito sa ating opisina o tanggapan ng Sultan Kudarat Maritime Police Station po. Okay, sir. Ano pong dapat natin dalhin, sir? Diba, mayroon ako motorized bangka, sir, at hindi ko na parehistro ngayong taon at plano ko na po na magpaparehistro po 2023, sir. Ano pong mga requirements na dalhin ko po, sir? Usually, kukuha po tayo ng mga barangay clearance, kukuha rin tayo ng mga certification mula sa munisipyo, lalong-lalo na sa MAU. Tapos, yung iba po kasi ang ginagawa sa BIPAR na po kumukuha. Okay. Tapos, yun po yung dinadala po nila rito para ma-issuean po namin sila ng fishing vessel clearance. Okay. Yun po yung mga dapat natin i-comply sa susunod na taon. Okay. Sir, alam natin, sir, no, na last 2 years ago o last year, nagkaroon nga tayo ng pagbaban po, no, sa pangingisda, lalo na sa ilang milya po ang layo, sir. As of now, sir, ay naka-strict monitoring pa rin ba tayo doon sa panghuhuli at pagbaban ng mga motorized bangka na hindi pa season ng pangingisda, sir? Yes, nagkakandak pa rin po ang ating opisina ng mga seaborne patrol operation. Okay. Para at least ma-monitor po natin yung mga mangingisda at kung yung inuhuli ba nila ay pwede nang huliin o hindi pa. So, yun po ang patuloy na ginagawa natin kahit we are in the end of the line na po ng 2022. Okay po. Sa ngayon, sir, sa last quarter ng taong 2022, sir, at papasok tayo sa 2023, may mga nahuhuli ba tayo, sir, na paglabag, yung paggamit po ng mga illegal na mga lambat na kung saan sinusunod, sir? So far, ilan na lang naman yung ating nahuhuli na ganun. Hindi na siya tulad yata before. Talamak talaga. So ngayon, nakokontrol na natin sila at nakakausap natin sila. Instead na bigyan natin sila ng mabigat na penalty or criminal liability, ang ginagawa po ng ating istasyon ay tinutulungan natin sila kung paano tayo makaka-comply na instead na gamitin mo yung pampiyansa or what, gamitin or pang dito sa mga fines, iparehistro mo na lang yung bangka mo. Yun. Para at least
isang gastusan ka na lang at para at least hindi ka rin napeperwisyo sa ginagawa mong paghahanap buhay. Okay sir, napapansin natin sir ngayong pumasok na ang buwan ng Disyembre sir, marami tayong nahuhuling isda sir na kung saan ay bumagsak nga yung presyo at parang mas marami yung supply kontra sa demand po sir. Ano masasabi? Ito ba yung resultad po ng inyong monitoring, seaborne patrolling mga nakaraang mga buwan, a couple of months sir? Masasabi natin dahil sa pag-control din natin, and then at the same time sa weather din siguro at season talaga. Minsan kasi mga unexpected season, dun biglang lumalabas yung mga mararaming mga nahuhuling isda. So doon tayo nagbe-base sa mga sa mga seasons and weather din ng ating bansa. Okay, purpose as of now, sir, naging maganda naman po ang pagtatapos ng taon natin. Ina-expect ba natin mas marami tayong huli? Kumpara last year, sir, parang sagad na sagad yung mga huli dati. Kumpara ngayon talang nakikita natin parang very abundant. Huli ng sa isda? Isda, oo, sir. Siguro, hindi natin masabi. Siguro, titignan natin kung paano magiging mga results in the following months or lalo na next year. Yes. Hindi natin masabi yan. Well, magbabase lang din tayo dyan sa ating mga kababayan ng isda kasi sila ang madalas maglaot sa gitna ng dagat. Okay. Lipat tayo ng usapin, sir. Ang Sultan Kudarat Police Maritime, sir, very active if we talk about the coastal cleanup drive at marami pa nga aktibidad na mas marami mga kabrigada natin ang nagjo-join na, sir, dahil sa mga activity. Ano po yung masasabi niyo tungkol dito, sir? Ang pinaka-highlight po talaga natin during this last family day natin is the PNP Community Outreach Program. Yan. Wherein dyan nakasuporta ang ating mahal na mayor. Kasi itong last activity namin, instead dapat hatiin namin siya morning and afternoon. So ang nangyari po that time, unexpected, ang attendees natin ay pumalo po. 200 marami. Napakadami, halos nahirapan din kami kontrolin, pero so far andyan yung ating mga counterparts. So naging successful at payapa naman po yung ating ginawang PNP Community Outreach Program dito po sa ating opisina. Kaya halos napasaya natin yung mga bata, wherein nagbigay tayo ng mga pagkain, loot bags, sleepers, and then syempre kasama rin namin sila naglaro ng mga parlor games. Yun, para at least makita ng ating community at maramdaman nila na nandito po ang Sultan Kudarat Maritime Police Station para maglingkod at tumulong po sa ating community. Okay, sir, bilang panguling bilang na po, sir, alam ko, sir, ay ikaw ay lalarga na sa Luzon. Alam ko, sir, parang mas mahirap nang aalis dito kasi may attachment ka na, lalo na sa komunidad na yung pinagsisilbihan, sir. So, una sa lahat ay nagpapasalamat po kami, lalong-lalo na ang ating station chief, si Police Lieutenant Barry Raimundo po, sa ating kababayan, advocacy group, counterparts, lalong-lalo na sa Lebac MPS na pinamumunuan ng ating COP na si Police Lieutenant Colonel Julius Armal Contento. Sir, magandang umaga po. At sa ating mga LGBT advocacy group, Kamada, sa lahat ng bumubuo po ng mga advocacy group, maraming salamat po sa patuloy na pagtulong at pagsama nyo sa aming mga inilulungsad na activity, lalong-lalo na sa bayan ng Lebac, which is nakikita ng community natin na tayong mga law enforcers or tayong mga advocacy group, willing tayong magbigay ng tulong or assistance sa mga nangangailangan dito po sa ating bayan ng Lebac po. And I'm sure na marami kang mamimiss dito, sir. Yes, marami rin tayo natutunan at dito rin tayo nag-grow when it comes sa exposure ng ating mga trabaho. Dito tayo nag-mature, dito tayo nag-grow. Kaya napakalaking experience po ng pagiging isang section chief ng ating pong police community relations. Kaya sana po sa mga darating pa natin na mga bagong kasama dito or mga katrabaho, tulungan po natin or patuloy pa rin natin silang susuportahan. Kung ano man ang mga aktibidad po na ilulunsad ng ating istasyon, ay suportahan lang po natin sila para po sa ikagaganda ng relasyon ng mga kapulisan natin at lalong-lalo na ng ating community. Kaya kapag tayo, lalo na, lagi namin sinasabi to sa mga magulang, huwag nyo po sanang gagamiting panakot ang mga pulis sa mga kabataan. Yes, but instead, gamitin po natin na inspirasyon ng mga kapulisan na to, na abutin nila yung pangarap nila sa buhay nila. Kung
nais man nila pumasok po sa serbisyo nito. Okay, very well said. Brigada Boss Jay, yan si Patrolman Ryan Joseph R. Dizos, ang PCR and PNC o PIO ng Sultan Kudarat Police Maritime. Live mula dito sa kanilang istasyon dito sa Barangay Tipuan. Ito si Kabrigada Ian Alyon ng 91.3 Brigada News from the back ng Music and News Authority. Okay, live tayo sa Facebook. Okay na, or live. And then, sir, ano po yung masasabi nyo rin sa Facebook, no? Alam ko po ay marami pa sana kayong gagawin. Pero dahil sa kabilangan, sabi nga nila ay walang permanente dito sa mundo. Opo. Pero may permanent yung ating trabaho, yung career Yes, natin. yung legacy. Yes, yung legacy natin, sir. Off tayo dun sa 91.3, pero sa page natin, tuloy-tuloy tayo sa panonood. Patrolman Ryan Joseph Dizos, no, na PCRP CEO po, bilang Public Information Officer po, sir. Ano po yung mga naiwan nating legacy po na sana ipagpapatuloy po na susunod po na uupo bilang PCRP and CEO po, sir? Siguro nung na-install po ako dito, ang naiiwan ko sigurong legacy na maganda is yung engagement po sa ating community. Kasi which is hindi naman po lahat ng mga kapulisan natin ay madaling makiki-engage po sa community. Yes. Pero yung makuha mo yung loob ng community, which Okay. is sila kasi ang tutulong din sa iyo at the end of the day. Hindi po tayo magiging successful kung tayo lang sa sarili nating mga paa o sa ating sariling uniforme, Okay. gagalaw lang na hindi naman tayo good sa ating community or hindi maganda ang ating relasyon sa ating community. Pero pag once kasi na nabuild mo yung rapport doon sa ating community, doon yung makikita yung suportang ibinibigay nila sa ating mga accomplishment and achievements sa ikagaganda po ng takbo ng ating istasyon. Okay, oo. Sir, kayo rin po, no, with the Police Chief, Police Lieutenant Barry Lowy Rimondo, sir, active talaga kayo sa ano, sir, sa clean up drive, sir. Sa isa-isang buwan po, sir, ilang beses nagkakaroon tayo ng clean up drive? Actually, once a month po. Kailangan, Opo, yun to talaga yung pinakasagada. Yes, kailangan natin kasi sa loob ng isang buwan makapag-mobilize tayo ng isang activity when it comes to coastal clean up drive. Well, hindi, actually medyo mahirap din kasing tawag dito, lahat ng area ng malapit sa dagat pupuntahan. Gawa ng minsan kasi there's a certain time po talaga na may kailangan kang i-comply. Yeah. Kaya kailangan mo rin makabalik sa office. Pero as long as kaya naman namin i-reach out lahat ng mga coastal areas para doon mag-establish or magsagawa ng mobilize ng ating coastal clean-up drive, talagang ipupush through talaga namin para at least makakita natin kung gaano ba ka-well-maintained yung area kung saan binibisita rin ng mga tao. Oo. Sir, yung Bagyong Paeng, maaari nyo bang, sir, maibahagi ho sa amin? Marami kayong tinulungan, sir, no? Yes. Na mga panahon na yun, no? Lalo na yung mga pagbibigay talaga ng ayuda. At first and foremost is yung paano isalba rin yung buhay ng mga kabrigada natin na malapit at kaya ninyo po. So, makikita natin nung nagkaroon din tayo ng ating mga tawag dito, mga pictures sa mga medyo talagang complicated ang buhay ng ating kapulisan during that time. Kasi halos andun lahat ng hindi namin alam kung paano i-reach out lahat kasi halos lahat nanghihingi ng tulong. Okay. Well, that time kasi ang aming mga personnel ay ilan lang talaga kami. Pero as long kung saan ang mas priority, doon nakapokus ang aming opisina. Well, almost lahat naman tayo priority. Pero kailangan din naman kasi natin tignan kung sino or ano yung pinaka top priority na kailangan nating respondihan during that time of paing. Medyo rin sir, medyo mahirap dun sa part nyo kasi compare po dun sa Libak Municipal Police Station, ang dami, napakarami sila. And then lahat talaga. Pero sakop nyo sir dito is Lebak, Kalamansig, Palimbang. Lebak, Kalamansig, Palimbang. Yung Kalepa, Kalamansig, Lebak, Palimbang. Oo. So sa ganyang pagkakataon usapin sir, paano din natin siya nakukope para at least mabigyan ng service even ang Lebak, yung inyong station.
So meron din po kasi tayong station sa Calamansig, yung MPP Calamansig po natin. Okay. So ginagawa po natin pag may mga in case of emergency, hinahati na ang tropa kahit ilan lang po ang personnel natin. As long as kayang i-reach out po ng ating opisina para ma-respondihan po natin yung mga nangangailangan po ng tulong. May mga pagkakataon ba, sir, na yung mga stranded sa laot, may nawawala dahil siguro naabutan ng sama-sama ng panahon? Yes. Paano na natin yan nare-respondihan, sir? Actually, pinaka-last na respond nun, yung merong nabawian po ng buhay. Oo, nakakalungkot yun. Hindi po kami nagkakamali. Yung biglang bumagyo, then parang tinamaan niya to doon ng kidlat, yun ang info natin. So, communication ang naging problema dahil minsan kasi ang mga cellular phones or cellphones po natin ay hindi nakakatawag agad sa aming opisina. So parang nahihirapan kaming hanapin kung nasaan yung tao or nasaan yung area kung saan nagkaroon ng mga ganong klaseng pangyayari po sa panahon natin ngayon dito. Sana kung ang aanuin po natin, mas priority sana dito sa area natin, palakasin sana ang signal lalo. Para at least yung mga dead spot po natin maiwasan. Kasi hindi rin namin alam kung paano namin sila pupuntahan or saan namin sila pupuntahan kung wala tayong communication. Okay. Lack of communications through ang problem doon sa telcos din. Yun yung mga non-descendants. Second one, sir, na nakikita natin dito, sir, poor tayo doon sa communications pag nasa laot, lalo na yung mga mangingisda. Dapat may mga ano din, dala-dala din sila mga mga device. Naka-experience din po kami before na mayroong nag-capsize sa bangka. Okay. Last year po yun, kung hindi po ako nagkakamali. So, ang tropa ay pumunta sa area, alam ko part ng bandang Pakinudalan yun eh. Parang malayo yata yung napuntahan ng tao and buhay naman siya. Nawala. Pero parang part na yata siya noon sa Puang. Uy, layo. I forgot the or Cotabato area ba na buhay yung tao. And then, may nagdaan yata na na bangka, nakita nakaka-capsize yung bangka, nasa ilalim yung tao nakasabi. And then rumadyo lang, kaya nakuha agad yung na-stranded yung sa gitna ng laot. Okay, oo. Napakarami na po ang accomplishments, hindi lang natin may isa-isa. Pero sa pagkakataong ito, sir, talagang kahit sabihin natin, gugustuhin natin na magstay dito, but talagang may order na. Yes, actually effective pa yun nung November po. Oo, pero na-extend lang siya. So, message nyo po sa mga nakikinig at nanonood sa Alibaqueños, mga Alibaqueños na idol ka ng karamihan. Mga sa school, sir, oo. Una ay ako po, si Patrolman Ryan Joseph De Jesus ay lubos na nagpapasalamat po sa inyo sa pag-welcome sa akin at sa aking mga kasama, lalo na sa ating station chief. Actually, ako po ay taga Maynila. Batang Maynila po, Batang Tondo po ako. Pero nakasuporta pa rin kayo sa aming ginagawang mga activities at pinipilit naming i-reach out lalo na dun sa mga schools, sa mga community advocacies na nag-i-invite sa akin at minsan ay nagiging request daw ako na mag-school visitation, which is nakaka-flatter po sa akin kasi sino ba naman ako para maging isang maging isang special guest sa mga schools and activities, guest speaker, o maging guest speaker man or kung ano pang mga nire-request sila sa akin. Napakalaking opportunity at pagtitiwala po na binibigay nyo sa akin, which is sa loob ng mahigit taon din na nag-stay po ako dito, napakarami pong natutunan, napakaraming exposure po ang binigay ninyo sa akin, kahit alam ko sa sarili ko na hindi po ako magaling, hindi po ako magaling na pulis kung hindi po dahil sa inyo, dahil sa natutunan ko po sa mga mas senior sa akin at sa mga naging kamag-anakan ko na pulis. Para maging isang magaling na pulis ka, unang-una mong kunin ang puso ng community. Correct. Bakit? Kung hindi mo kukunin ang puso ng community, lahat yan magiging kaaway mo. Walang tutulong sa'yo, hindi ka magiging successful sa mga accomplishment mo. Kaya sa akin po, lubos na nagpapasalamat po ako sa inyo
sa natitirang araw ko po dito sa bayan ng Lebak. Yes. Pipilitin ko pong i-reach out lahat ng mga umi-invite sa akin para bisitahin po yung kanilang mga organization, schools, o kung ano pa man. Susubukan ko po sa nalalabing mga araw po para po makapag-banding po tayo and makapag-guest speaker din po ako sa inyo. Pag siguro yung mga nakabook na, sir. Depende po, titingnan po natin kasi minsan kasi mabiglaan din or minsan kasi Na-ambush ka rin, oy! Ano ka, oo, sir? Guest kailangan speaker. ganito, yung mga ganun. Opo. Kaya tinapos ko na rin ang mga major activities ko para just in case na meron man mga mag-invites, madali ako makipag come along sa ating pong mga kababayan sa Lebak. Kaway-kaway, sir. Shoutout. Maraming Shoutout ka muna kay Mayor Bong White Salasian, full support, lalo na si First Lady, no, na talagang full support. Maging ang mga taga Department of Health ay parang kasama ata, sir, ang ating Menro, lalong-lalo na Menro po, family, Menro Lebak, family, oo, Ma'am Geneva Asis. Opo. Tsaka ang ating 37th IB. So nagpapasalamat po muli ako sa inyo, lalong-lalo na sa ating mahal na mayor na si Mayor Bong White Celestial, sir, at sa inyo pong kasambahay. Maraming salamat po sa suportang ibinibigay nyo sa amin, lalo na pagdating po sa ating police community relations, sa atin pong mga Menro, number 1 pong kasama natin sa ating coastal cleanup drive, at saka sa mga mangrove planting, lalo na sa pag-rescue ng wildlife. Yan. Sila ang counterpart po namin. Nagpapasalamat po kami sa inyo, sa ating 37th IB. Maraming salamat po sa ating Lebak MPS. Maraming salamat din po sa inyo. Sa ating Brigada News na nakasuporta rin. Maraming salamat sa pamumuno po ni Sir J. Noble. Yes. Sir, maraming salamat po. Dahil sa inyo ay nakilala po muli ang maritime sa mga magagandang accomplishment, magagandang activities na binibigay nyo po sa amin. Tsaka po sa buong bayan ng Lebak, sa ating mga kapatid, sa ating pananampalataya sa Iglesia ni Cristo po, na patuloy din sumusuporta sa ating maritime. Maraming salamat po sa inyo. Sa buong mga kawani ng ating mga counterpart agencies, maraming salamat po. Hindi ko na po kayo maisa-isa kasi marami po kayo talaga. And syempre, sana po patuloy po tayong susuporta sa ating mga activities, at kung ano man ang mga kailangan pa namin itulong, i-improve, gagawin po namin para mapaglingkuran at pagserbisyohan kayo kung ano ang dapat para po sa inyo. Okay. Pero hindi itong last, o huling po, pagkakataon. Marami pang pagkakataon. Marami pa pong pagkakataon. Pag pipiliin, sir, pag nasa Maynila ka at yung pagkakataon na nagsasabi, pipiliin mo pa rin ba ang Lebak na yung babalik-balikan na, sir, bilang isa sa mga lugar na kung saan ay parang habitual na, no, ng karamihan? Opo, babalik po tayo sa Lebak para pasyalan po natin yung mga ating mga naging kaibigan dito, at mga naging kapamilya na rin na tinuring, dahil wala po akong kamag-anak dito or family. Dahil po sa mga advocacy group, dahil po sa mga support groups, sa ating mga agencies, naging parang nagkaroon din po kami ng family dito, kahit pare-pares po kaming malalayo sa aming pamilya. Okay. Maraming salamat. Happy Monday, Police Patrolman Ryan Joseph R. D. Jesus at PCRPNC o PIO ng Sultan Kudarat Police Maritime na nakabase dito sa may Barangay Tipuan. At isang tanong na lang, sir. Opo. Kamusta yung yung ating career sa larangan ng sir, yung taekwondo? Sports. So sa sports. So abangan sa 2023. Ayan. Hindi lang po tayo sa taekwondo, sasabak po, hindi lang sa judo, hindi lang sa PNP Olympics. Preparation po tayo for upcoming comeback po sa ating mixed martial arts sports. Wherein tatry natin, in God's will, lalaban po tayo para dali ng bandera ng Pilipinas sa ibang bansa po. Yan. At ikaw yung isa sa Isa po sa ila-lineup dahil napag-uusapan na po ng coach and staff, trainers. We will have our preparation for 2023 kasi we're going to fight siguro sa labas ng bansa para itaas
itaas ang bandera ng Pilipinas. Talaga itataas natin yan, sir. Opo. Oo, hindi lang dahil sa ito yung career natin, we're bringing the name, the bansang Pilipinas, Opo, sir. hindi Through lang you, po- sir, ha? Opo. Mm. Hindi lang po Philippine National Police, hindi lang po Yan, Maritime lahat. Police, but buong bansa po ang pipilitin natin i-represent sa mga darating nating sports event Hmm. in 2023. Yes, well, sir, no? Sa mga kabigada natin, inshallah, yung sinasabi na sana. Ba? At yun po kung mga viewers natin, ito si sir kasi active ang mga kabigada. Ang daming mo mga police, sinasabi natin na community relation ang ginagawa. Yung PCR kasi importante. Ito yung bang bababaho tayo sa komunidad para din sa komunidad. Hindi lang basta police, hindi lang basta sundalo. Kasi every department ng ating bansang Pilipinas ay may mga hanay kasi na para sa operations, may hanay din para sa mga community. Si sir kasi kilala ito sa pagiging isang mahilig sa komunidad na bumababa para yung mga aktibidad na meron na para iparamdam na hindi lang sila basta pulis, hindi bilang kuya, bilang tatay, bilang kapatid, kumbaga sa kasimanwa kasama. Yan po si sa pangalan ng ating station chief na si Police Lieutenant Barry Loy Rimondo ay nakikiisa sa tagumpay ng bawat isa kahit anumang hamon dahil sa sakuna suliranin dahil sa pandemya. Problema sa dagat, ginagawa na niya ng paraan. Maraming salamat, sir. Happy Monday sa iyo. At sa lahat ng mga nanonood, pipray natin si sir maliban sa kanyang bilang isang police maritime, kundi sa kanyang career. At bless you, sir, pag nasa Maynila na po kayo. Huwag niyong kalimutan na Lebak ay babalik-balikan. Maraming salamat. Magandang umaga, sir. Maraming salamat po sa inyong lahat.